po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayon pong Lunes ng umaga mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Salamat po sa Panginoon sa inyong patuloy na panonood at pakikibahagi sa ating morning devotion. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay may kinalaman pa rin po sa mga baluting kaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang aking pong text ay sa Efeso chapter 6 verse 14b. Ganito ang sinasabi: ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. So sa mga Roman soldier po, bahagi po ng kanilang mga sandata ay ang sinturon at ang baluti. Kapag ang isang Roman soldier ay sinuot na niya ang kanyang sinturon, ay nakahanda na siyang makipaglaban. Sa atin naman po bilang mga Kristiyano, ay katumbas nito ay ang sinturon ng katotohanan. Ang sinturon ng katotohanan ay kumakatawan sa ating commitment o pagtatalaga ng ating buhay sa ating Panginoon. Meron po ako mga puntos na bibigyang diin para lalo pang kuminang ang ating tinatalakay sa umagang ito. Una, magbuhos ng buong pansin sa pakipaglaban. Kinakailangan ay nandoon yung ating full attention, hindi pwedeng kalahati lang, kinakailangan buong puso. For example, sa boxing, hindi pwedeng kakaba-kaba. Hindi pwedeng nakatingin sa audience. Hindi pwedeng kukurap-kurap. Kinakailangan ang ating buong atensyon ay nandoon sa kalaban dahil anytime pwede tayong tamaan ng kanyang mga suntok. So ganun din po ang pakikipaglaban natin kay Satanas. Anytime pwede siyang umatake, kaya kailangan lagi tayong nakahanda. Pangalawa, matinding pagnanais na magtagumpay. So yung mga boksingero katulad ng ating ginawang ilustrasyon, ay nandoon sa kanilang puso yung desire na magtagumpay sa kanilang laban. So tayo po, nandoon po ba yung desire natin na mapagtagumpayan din natin ang kalaban na si Satanas? Hindi pwede na. We should always focus upang maging matagumpay tayo sa ating pakikipaglaban. At pangatlo, pagiging buhay na sakripiso sa Diyos. Ibig sabihin po, nagkakaroon ng pananampalataya. Gumagawa na may pananampalataya. Ang mga boksingero po, bago po sila lumaban, sila po ay nagkakaroon ng training. Nagsasacrifice po sila. Pinapahirapan nila ang kanilang sarili. So, ganoon din po tayo bilang mga lingkod ng Panginoon. Tayo po ay nag-aaral, nagsasanay, yung ating spiritual discipline, yung ating engagement sa Word of God ay nagpapatuloy para dumating man yung kalaban ay nandoon yung ating lakas, nandoon yung ating buhay na handa tayo harapin ang mga kalaban sa katulad ng ating tinatalakay. At yung panghuli, pagsasagawa sa ating buhay ng pag-ibig, pagkilala at pagkaunawa. So, kinakailangan kaya tayo nagpapatuloy, nandoon yung pag-ibig natin sa Panginoon. Nandoon yung desire ng ating puso na maunawaan yung ating ginagawa upang tayo ay magtagumpay sa battle na ating pinagdadaanan. Kaya nga sa umagang ito, isuot natin ang bigkis ng katotohanan. Manatili tayo sa katotohanan. Engage natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Tayo ay maging instrumento ng katotohanan upang tayo ay magtagumpay sa mga battle na ating kinakaharap. At hindi lamang yun, tutulungan tayo ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin ang mga battle na ito sa ating mga buhay. Tayo ay dumako sa ating panalangin
sa umagang ito. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Monday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan, na kung saan patuloy kaming nire-remind tungkol sa baluting kaloob mo sa bawat isa sa amin upang mapagtagumpayan namin ang mga kampo ng kaaway. Salamat po Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy na ipinagkaloob niyo sa amin sa araw na ito ng Lunes. Samahan niyo po kaming muli sa buong araw na ito. Huwag niyo po kami iiwan at pababayaan at patuloy na maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Nawa, patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo po kaming proteksyonan sa mainit na panahon. Pinagpipray ko po ang mga lugar na tunay ngang sinalanta ng El Nino, Panginoon. We pray lalo na po sa mga magsasaka na wala na pong patubig. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos. Ganon din po sa amin dito sa NCR. Sa kabila rin ng naranasan naming mainit na panahon, huwag niyo po kaming pababayaan. Bless niyo rin po ang mga bata. Ingatan, samahan sa kanilang pag-aaral. Ganon din po ang mga anak mo na papasok sa opisina, paaralan na kanilang kinabibilangan. Huwag niyo po silang pababayaan. Nawa, ang aming narinig ay patuloy na nakapagbigay sa amin ng kalakasan upang kami ay patuloy na magtagumpay sa lahat ng mga battle na aming pinagdaraanan, especially po sa spiritual warfare. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Bless niyo po lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. At anuman po ang kanilang pinagpipray, bigyan niyo po ng katuparan upang mapatunayan nilang buhay kang Diyos at kahit kailan hindi nag-iwan at pabaya. Pinagpipray ko rin sa iyo mga kapatid namin sa ibayong dagat, samahan at ingatan niyo po sila. Bagamat sila ay malayo, ay patuloy niyo pong katagpuin, bigyan ng kalakasan, ilalayo sa anumang mabibigat na karamdaman upang sa kanilang pagtatrabaho sa ibayong dagat ay patuloy nilang maramdaman ang iyong presensya, ang iyong kapahayagan sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa umaga ito ng Monday. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Lagi pong nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, kundi ngayon, kundi sa habang panahon. Hanggang sa muli, paalam!